Magandang araw mga kaibigan. Halos ang lahat na siguro ay alam na gold medalist na ang Gilas Pilipinas sa ginaganap na Asian Games dyan sa Hangzhou, China. Ikikwento ko ngayon ang mga tao na kapag nababanggit ay nagbibigay ng alaala para sa akin dahil sa may mga pangyayari na ako ay kasali sa mga nakita ko sila o na-meet yan, pero may mga nabanggit sila na hindi ko nagustuhan. Halimbawa, yung coach ng China na Serbian na si Sasa Djordjevic, sabi niya noong 2019 nang tambakan ng Serbia yung Pilipinas sa FIBA World Cup, ay ano daw ba ang maasahan sa isang team na kundi matambakan dahil walang quality, missing quality, yun ang ano niya sabi. Ibig sabihin walang pintante, walang quality. Yan ang sabi niya. Pangwala itong si Tracy McGrady. Sabi ni Tracy McGrady. Si Tracy McGrady isang magaling na player sa NBA. Point guard. Pero marami siyang award, marami siyang nakamit na mga parangal, pero siya wala pa siyang nakuhang, nag-retire na lang siya na walang nakuhang championship. At dahil sa nung malaos na siya, naglaro siya dyan sa China Basketball League. Actually, yung si Tracy McGrady ay nakasama ni Yao Ming sa Houston Rockets, magka-team sila. Sabi ni Tracy McGrady, nagtataka daw siya kung paano nanalo ang Pilipinas sa China dahil China is a better team. Kahit nanalo ang Gilas Pilipinas, China is a better team pa rin para sa kanya. Mas magaling daw ang China. Kahit nanalo ang Pilipinas. Yun ang sabi niya. Yun namang si Yao Ming, siya ngayon yung isang player na napakalaki. Bagamat wala naman talaga yung skill sa basketball, pero sa laki niya, naging sikat siya doon sa NBA. Pero hindi rin nagtagal ang kanyang career doon sa NBA. At siya ngayon ang tumatayong presidente ng China Basketball Association. Ang ginawa ni Yao Ming, nandun pa siya, nanonood para bigyan ng moral ang kanyang team, natalo. At sa masakit nga na pagkatalo na yun, kinamayan niya lahat ang kanyang mga player. Pero pagdating sa Pilipinas, inisnab niya tuloy-tuloy siya ng parang wala siyang nakitang tao. Ang sakit siguro ng loob niya. At ito naman, si Wang Sisi, nag-comment. Isa na siya ngayong commentator sa radio, si Wang Sisi. Yan si Wang Sisi, nakita ko na yan, na-meet ko yan, pero hindi naman kami talaga pero mga 2 dipang kasi naglaro yan dito sa Pilipinas. Championship sila nung RPYOT pang tawag sa under 19 RPYOT. Youth team pa, wala pang bali FIBA, pero RPYOT team. Ang ating team ay kinocoach ni Ron Jacobs. Sila ang nag-championship. Yan, kasali team member ng China si Wang Sisi. Pasikat pa lang siya noon. Tinalo sila ng Philippines. Ang doon si Alfie Armario. Samantala ang pinakamalaking player doon ay si Alfarero. Ang China ang lalaki.
Pero ganun pa man ay tinalo sila. Yun. Tinalo sila nung mag-uwian nalapitan ko si Wang Sisi. Ang isang talagang great player na humanga ako at napakabait actually ay si Sindong Pa na nakamayan ko. Yan si Sindong Pa, player ng Korea yan. Napakagaling ng Paulson yan. Nung araw wala pang 3-point play, pero ang mga score nga kung may 3-point play lang di ang laki-laki laging score niya. Wala pang 3-point play nung araw, pero ang karamihan na basta hindi mo yan binantayan, shoot na yon. At ang team manager na si Al Francis Chua ay minsan ay nagalit ako diyan dahil nung araw doon si Al Francis Chua ay naging player ng NBA. Magaling na point guard diyan, mabilis. Pero siyempre medyo maliit lang siya, kaya parang hindi siya gaanong nabibigyan ng importansya sa NBA. At naglaro pa yan doon sa Taiwan League. Siya nga ang bida doon sa Taiwan League. Minsan naging highest pointer at nagpanalo sa kanyang team. Pero na-realize niya siguro dahil sa medyo maliit siya sa pangkaraniwang professional player, nag-coach. Nabalitaan ko na lang, coach na siya ng Grace Christian High School dyan sa Grace Village sa Balintawak, kung saan nag-aaral ang anak ng aking amo at inihatid ko. Ang anak ng aking amo ay isa sa mga nag-try out para sa basketball team nila. High school basketball team. At ang coach nga ay si Al Francis Chua. Bata pa siya noon. So, ako, kasi dapat alas 5 nasa bahay na ako kasi susunduin ko yung mga bata, magkakapatid yun, marami. Ay alas 5 naiuwi ko na yun, uwi na ako. Pero dahil nga sabi ng si Wilfred Gonzaga, anak ng amo ko, ay nagta-try out nga doon, ay babalik pa ako ulit sa school. Paghatid ng karamihan, babalik pa ako ulit sa school dahil doon pa si Wilfred maraming sila doon sa gym, nagpa-practice. Kung minsan dahil mahilig naman talaga ako sa basketball, nanonood na lang ako, nag-i-enjoy ako sa panonood kahit na gusto ko nang umuwi. Hinihintay ko yung anak ng amo ko. Nag-drill, maraming drill. Minsan ko, naglalaro rin ako ng basketball. Sabi ko, magaling na coach ito Ngayon ko lang nakita yung mga drill na ginagawa niya na minsan doon sa Aklan kung saan ako kasali rin sa mga liga-liga. Yung coach namin hindi ginagawa yung ganyang mga drill. Ayun. Di nag-i-enjoy ako sa kapapanood bagamat ginagabi ako pag-uwi. O ngayon, dumating ang panahon na iti-trim out na yung team dahil final line-up na pipiliin. Kasi nung 15 na lang sila, andun pa rin yung anak ng amo ko, naging 13 na lang. Isa ang tatanggalin dahil mga final line-up isa-submit na para sa maglalaro na sa liga. So, excited ako. 13 na lang isa na lang tatanggalin Center yung anak ng amo ko, center ang laro. Bagamat payat, pero mataas. Yun. Sabi ng anak ng amo ko, bukas malalaman na kung sino yung tatanggalin. Sabi, yun nga, nalungkot ang konti yung amo ko tanggal daw siya. Sabi ko, higit sa lahat ako ang nalungkot. Sabi ko, sayang lang ang mga paghihintay ko ng halos 2 buwan na pag araw-araw gabi na ako pag umuwi. Araw-araw, pati linggo.
Ngayon, hindi rin naman pala siya makakasali sa final lineup. Sabi ng anak ng amo ko, kukunin ko na lang, bumalik kami sa school, kukunin ko na lang niya yung yung mga uniform kay Al Francis, kay Coach, kukunin niya. O sige, hintayin kita. Pabalik-balik yung anak ng amo ko, hindi pa binibigay ni Al Francis Chua yung bag, na shoulder bag na athletes bag. Nandyan na lahat, yung jacket, yung short, yung jersey, pati mga medyas, kumpleto. Maganda yung mayaman yung school eh. Ngayon, sa pabalik-balik, bakit ba ayaw ibigay? Sabi ko, iwan ko nga eh. Sabi niya, halika, puntahan natin doon sa gym. Nung nandun na, sabi, ayaw pa rin ibigay ni Al Francis Chua yung uniform. Sabi, o sige, para ibigay ko sa iyo, makipag one-on-one ka muna dito sa kinuha niyang center. Ang laki yun. Ipayat yung natural, siguro ang score 1 to 10 ang score 6-1 pa lang siguro. Nainis na ako, sabi, pumunta na ako, itigil. Yung nakipag-discussion dahil para naman talaga yun sa pinatahi ng school yun para doon sa anak ng amo ko. In fact, yung doon sa kanilang school organ, yung parang Jaryo nangunguna pa nga ang pangalan doon na yun ang mga player ng Grace Christian High School, yung anak ng amo ko, pero wala naman pala. Pero kumpleto na, may mga pangalan na yung bag, may pangalan yung t-shirt, naka-engrave. Bigay, karapat, sabi na, kasi mahalaga yun, parang souvenir man lang. Kahit hindi nakapaglaro, at least may souvenir na yun. Madadaanin pa kung ano pang pinapagawa, nainis na ako. Eventually, binigay naman ni Al Francis Chua. Hindi ko lang alam kung bakit pinag-one-on-one pa. Ano pa ba ang purpose niya doon? O, i-motivate yung amo ko. Pero yung anak ng amo ko, hindi naman yun naging basketball player, kundi ngayon, architect na yun, sikat na architect. Mr. Coach Al Francis Chua, ang minsan na player mo na nag-try out, na yun ang pinakalas kong tinanggal sa roster ng mga candidate. Na ngayon yun, sikat na architect. Hanggang dito na lamang at maraming salamat po. Congratulations, Coach, kahit na medyo masama ang loob ko sa iyo noon dahil sa biro mo ilang buwan na hindi ako nakakauwi ng gabi, bigla mo na lang tinanggal yung anak ng amo ko. Pero siguro dahil payat naman kasi yun kapag binabalya doon sa ilalim wala nang magawa. kaya hindi na mataas lang, pero talagang tama naman ang decision. Doon ko napatunayan na ikaw ay magaling sa management, kaya hindi ka man naging sikat as a player talaga, talagang tinuon mo ang iyong sa pagko-coach. Hanggang ngayon, manager ka na ng Barangay Ginebra. Ayan, diyan ka na sa champion pa, biro mo, record breaking ang pag-champion ninyo, ikaw ang manager. Maraming salamat po. Congratulations ulit, Coach Al Francis Chua, at sa buong Gilas team, kay Coach Timcon at sa mga player. Lahat ng mga player na yan, alam, kilala ko na yan. Dahil mahilig ako manood ng PBA. Maraming salamat po.